Sinasabi ng matatanda na mas bukas ang langit, mas mabilis makarating ang dasal, mas ramdam ang presensya ng Diyos. Pero ngayong taon, iba ang pakiramdam ko. Unang gabi pa lang ng simbang gabi, alas 4 na madaling araw. Malamig ang hangin, may hamog sa daan at tahimik ang buong baryo. Habang naglalakad ako papunta sa simbahan, pakiramdam ko parang may nakamasid sa bawat galaw ko. Ilang matatanda ang nadaanan ko, may mag-asawa at iilang kabataang pilit nilalabanan ng antok. Pagpasok ko sa loob ng simbahan, agad akong kinilabutan. Hindi dahil sa dilim, kundi dahil sa katahimikan. Tahimik, kahit puno ang simbahan. Umupo ako sa bandang gitna. Habang hinihintay magsimula ang misa, napatingin ako sa likuran. May isang tao roon. Nakuha niya ang atensyon ko dahil siya lang ang nakatayo at parang wala sa sarili habang nakatingin sa harapan ng simbahan. Nakaitim ito ng suot at kahit maliwanag ang loob, parang hindi siya naaabot ng ilaw. Nagsimula ang misa. Tumayo ang lahat. Nagdasal ang lahat. Nawala sandali ang atensyon ko sa kanya dahil nakatuon ang isip ko sa pari. Pero nang matapos ang misa, sabay-sabay kaming nagtayuan para lumabas. At nang lumingon ako sa direksyon kung saan siya nakatayo kanina, nanlamig ang buong katawan ko. Nakatitig siya sa akin. Nanlilisik ang mga mata niya. Alam kong ako ang tinitignan niya. Dali-dali kong kinuha ang mga gamit ko at naglakad palabas ng simbahan. Inisip ko na lang na baka may problema lang siya sa isip. Kinabukasan, bumalik ako. Kalawang gabi ng simbang gabi, mas marami na ang tao. Mas maliwanag ang simbahan, mas maingay. Pero pagtingin ko sa lihan, nandoon pa rin siya. Parehong-pareho. Itim ang suot, nakatayo, nakatingin sa harapan. Tinapik ko ang katabi kong matanda. Nanay, mahina akong tanong. Palagi po ba siyang nariyan? Itinuro ko ang lalaking nakaitim. Napakunot ang noo ko. Hindi niya ako pinansin. Hindi na lang ako nagsalita. Ikatlong gabi, ikaapat, ikalima. Gumaan ang loob ko nang hindi ko siya makita. Inisip ko na baka palaboy lang siya. Baka nagsawa sa pagsama sa simbang gabi. Pero dumating ang ika-9 na gabi, ang huling simba. Masikip ang simbahan. Mainit. Maingay. Hindi na ako nakapasok sa loob. Nasa bandang likuran ako. Sa mismong pwesto kung saan siya laging nakatayo. Nanlaki ang mata ko. Nandun ulit siya. Parehong pwesto, parehong itsura. Ang kaibaan lang, ngayon, ilang hakbang na lang ang layo niya sa akin. Mas malinaw ko na siyang nakikita. Napalunok ako. Tahimik lang siyang nakatayo. Hindi pinapansin ang ingay sa paligid. Sa gilid lang na mata ko siya tinitignan. Wala akong lakas ng loob harapin siya ng diretso. Pagkatapos ng misa, hindi ako lumabas. Sinundan ko siya. Kuya! Mahina akong tawag. Hindi siya tumugon. Bigla siyang nawala sa paningin ko. Nang lumiko siya sa pinakamadilim na bahagi ng simbahan, nag-alinlangan ako. Pero may nakita akong liwanag. Napunta ako sa lugar kung saan nagtitirik ng kandila para sa mga patay. Yung mga hindi na nakita ang katawan. May isang kandila roon na nakasindi. Lumapit ako.
at halos manghina ako sa nakita ko sa lapida. Pangalan ko. Napaupo ako sa sahig. Luma ang lapida. Parang ilang taon nang hindi nalilinis. Death, December 16, 2006. Nanlaki ang mata ko. Biglang namatay ang ilaw ng simbahan. Nang bumalik ang ilaw, nakita ko siya sa mismong harapan ko. Napaatras ako. Nanginginig ang mga kamay ko. Hindi ko magalaw ang mga paa ko. Nanlilisik ang mga mata nito habang may hawak na malaking espada sa kanyang kamay. Marahang bumukas ang bibig niya sa pinakamalalim na boses. Hindi